mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, may bagong unit na naman tayong isi-share and i-feature sa inyo. Isang DA17W automatic 4x4 low roof RO6A engine turbo. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ayun mga bossing, DA17W na naman. And pansin ko lang, halos nagpapasetup sa atin ng DA17W is kadalasan off-road setup na po. So madami pa po tayong mga DA17W dito mga boss na upcoming vlogs natin. Abangan nyo po yan. And yun, tapusin nyo yung video mga bossing. And isa-isahin natin kung ano-ano yung mga accessories na pinalagay. And kung magkano yung inabot ng ganitong setup. So bago ko po umpisahan yung video mga boss, gusto ko lang pong i-shoutout si Sir Mendoza all the way from Camiguin Island. So biruin nyo mga bossing from Camiguin Island, tatawid pa po sila papuntang Davao. So tayo po yung pinili nila as surplus builder nila. And yun, maraming salamat po boss sa pagtitiwala sa amin dito sa KMJL Surplus Trading. And yun, mabuhay po kayo. So DA17W automatic 4x4 straight matic RO6A turbo low roof. So bakit po siya straight matic? Kasi po mga bossing, turbo po yung unit natin. So lahat po ng turbo na makina mga boss, automatically straight matic po yan. Wala pa pong dumating dito sa atin sa Pilipinas na turbo but Tiptronic. So pag Tiptronic mga bossing, matic na yan, non-turbo talaga yung mga unit. So this one is turbo kaya straight matic po siya. And lahat naman po ng mga DA17W mga bossing is straight matic talaga. So ayun, kulay niya mga bossing is chocolate brown. So request po yan ni sir. And syempre dahil nga off-road setup po yung unit nila sir, lifted po ito ng 3 inches. So lifted po natin is alsakaha. So hindi po tayo gumagamit ng mga rubbers na para lang po ma-lift yung mga suspension nila. This one mga bossing, fabricated po yung mga buckles nito. And tayo po yung gumawa. Tayo din po yung nag-lift. Kaya yun, kasama na din po yan sa package na in-avail nila. So syempre dahil po mga bossing lifted, syempre kailangan natin ng mud terrain tires. So ito yung brand new na mud terrain tires ni sir. So yung size po niya is 165 by 80R13. So ito din po yung rims na pinili nila sir. Syempre brand new din po yan and brand new din po yung kanyang lug nuts. So isa din po sa reason mga bossing aside sa maging off-road setup po yung unit natin. Isa sa reason bakit kailangan talagang i-lift dahil hindi po natin ma-achieve yung fitment ng mud terrain tires pag hindi po natin tinaas yung ating suspension. Kasi mas malaki yung gulong ng mud terrain tires and mas malapad. So mangyayari kapag hindi natin nilift yung unit natin, sasabit po yan dito kapag iikot natin yung gulong. And syempre yun, basically hindi po kakasya yung gulong pag hindi po nakalift. So merong ibang pamamaraan, pwede po silang magkasya pero tatabasin po yung bumpers natin hanggang dito. So hindi kami gumagawa ng ganon. Kaya para sa akin improper kasi pero depende na rin yan sa trip ng mga owner or ng builder. But dito sa atin mga bossing, pag off-road setup, syempre lifted din talaga yan. And yun, fabricated natin yung kanilang mga materyales. At dahil nga mud terrain tires yung ating gamit mga bossing, pansin nyo kung ito yung level ng ating bumper, syempre mas labas po siya compared dun sa mga miler na ginagamit natin na gulong. Kaya po, and also mga bossing, yung design na pinili nila na mugs or rims is labas talaga malapad. Kaya po naglagay din tayo ng fender flare. So this one mga bossing, isa din po ito sa kumukumpleto ng off-road setup or overland setup mga bossing. So this one is made of fiber. Meron po tayong tagagawa ng mga ganito. And yun, meron din po tayong separate na price ng mga fender flare. So isang set po yan. So meron pong iba nagtatanong, pwede daw ba na yung gamitin is yung mga maliliit na
na fender flare na plastic. Kung off-road setup, pwede naman any fender flare pwedeng gamitin, but useless po yun kasi hindi po siya ganun kalapad tulad nito na halos magle-level na po sila dito sa ating fender flare. So mas useful po ito and mas formado kapag ka nag-off-road setup tayo. Another thing mga boss is meron po silang steel na step board. So eto naman, hindi po ito karaniwang design na ginagamit natin, but ito yung pinili ni Sir. Bumagay din naman, mas unique. So ito po yung tinatawag nating individual na step board, but same price lang po sila nung isang buo. Halos parehas lang naman sila ng materyales, and actually mas mahirap gawin to and mas time consuming. So ito po yung tinatawag natin na separate steel side separate step board. Ayun. So low roof po yung unit natin mga boss, kaya pagka low roof naman, yung pinagkaiba nila sa back door is buo po yung kanyang back glass. Kapag ka high roof naman, hanggang dito lang yung back glass. Yan, dito. And dito na part naman is diretso sila ng frame ng bakal niya. Ayan, so ito po yung pinagkaiba ng low roof mga boss. And this one also, yung groove niya, yung linya dito sa gitna, pagka low roof ganito, and pagka high roof naman yung plain. And syempre dahil po may step board, syempre hindi mawawala itong ating front and rear na steel bumper. So ito po yung pinili na design nila sir. Papakita natin yung likod na design. Ayan. So ito po yung isang set ng ating front and likod na steel bumper. So mapa high roof or low roof mga bossing, basta po DA17W, ganito po yung design ng kanyang taillights. So magkaiba po sila sa mga 17V na 17V na variant. Yung 17V kasi yung taillights niya is kaparehas lang po sila ng mga 64V na unit. So yung tanging yung 17W lang yung ganitong design ng kanyang taillights. So syempre meron din po siyang plate holder. So kahit sa 17W mga bossing, applicable pa rin po yung ating plate holder. So malaking tulong po yan. Tulad nito, yung ating plaka is straight lang po siya, hindi na po siya kailangang i-bend. Kasi nga po, iba po yung design ng plaka sa Japan. So yung lagayan po ng mga plate number nila, yung nakadesign sa bumper, is hindi po siya ganun kalapad. Kaya po pagka pinipilit nating gamitin yung ikabit yung plaka sa Pilipinas, and hindi tayo gagamit ng plate holder, kailangan pa natin i-bend dito. Ayan. So sayang din yung plaka. Kaya yan naman ay mura lang eh. So yun, nilagay na din natin. And yan, makikita nyo may dalawang camera. Yung isang camera is backing camera ng ating touchscreen stereo. And yung isa naman is camera sa likod ng ating dashcam. So balik tayo dito sa harap mga boss. Ayan, dahil 17W yung units natin, syempre ganito po yung kanyang headlights. Yung tinatawag natin na 3 layers. So tanging 17W lang po sa mga 17 units. Tanging 17W lang yung merong 3 layers headlight. Although this headlight is pwede naman siyang ikabit sa mga DA17V, but sayang kasi mahal yung ganitong headlight. So kung pipilitin natin, syempre mas pricey para lang ma-avail natin tong ganito. But plug and play din po sila sa mga 17V, yung mga ganitong headlight. So pagka kukuha po kayo ng 17W, automatically ganito po yung kanyang headlights. And yun yung nakikita nyo sa mga other vlogs natin mga bossing, yung mga pinapa-fabricate natin na fog lamp frame. Ito po yung pinaggayahan, but yung hindi lang talaga natin ma-achieve doon is itong kanyang round na chrome, kasi original talaga to sa mga 17W. Ayan, so ito lang din, isa din to sa pinagkaiba ni 17W. So pag may extra naman na ganito, pwede naman siyang malagay sa mga bumpers ng 17B, but mahirap hanapin tong ganito, mas mahal. Halos triple yung presyo sa
fabricated na frame ng fog lamp. Kaya bibihira po yung mga ganitong frame na nilalagay sa mga 17V units. So another one mga bossing, pag 17W mga bossing, aside sa headlights na 3 layers, original po itong kanyang hood chrome liner. So hindi po ito yung mga brand new na nilalagay. Ganito na din po sila nung dumating dito sa Pilipinas from Japan. So yung logo niya is Mazda. So ulitin ko lang mga bossing, mapa Mazda pa yan, mapa Mitsubishi, Suzuki pa rin po yan mga bossing. Tanging emblems and second letter ng chassis number lang po yung pinagkaiba. But yung buong unit, yung makina, interiors, chassis, syempre Suzuki pa rin yan. Roof carrier, meron din po tayong roof carrier na pang low roof. Syempre iba din po yung low roof ng mga pang high roof na 17W. And then meron po siyang original na rain visor. Yan makikita nyo, meron po siyang Every na logo. And yun, meron po siyang wrap around na chrome cover ng doorknob. So isang set po yan from left, right, front, likod, and back door mga bossing. Ganito po yung kanyang handle. By the way mga bossing, single power slide po yung unit natin. So basta 17W po, basta top of the line unit, meron po silang automatic power slide. So meron po silang dalawang klase. Meron pong single slide and meron dual power slide. So this unit po is single power slide. So meron po siyang switch dito para mag-engage, and ilolong press lang natin po itong isang switch and bubukas po siyang kusa. Ayan. And syempre, pwede din nating isarado ng gamit lang po yung switch dito. So ganito po gumagana yung mga power slide ng ganitong unit. And pwede din po natin gamitin yung isang door handle niya. Pag hilain natin, automatically open yan. And pwede din po tayong magsarado dito pag andito tayo sa loob. Oh, yun. So ganun lang po kadali yung paggamit ng mga power slide ng 17W mga boss. So kapag minanual naman natin, i-off lang natin itong nakalagay na push slide door. Yan, off natin. So manual na po yan. And kadalasan naman mga bossing, pag manual yung ating sliding door, pagka sasarado tayo, nilalakasan natin ng pagsarado para mag-lock. Pero this time mga bossing, pag 17W, kahit hindi nyo na isagad mga bossing, meron po siyang auto closer. Ayan. So meron pa yung term ng iba is humihigop. Ayan. So pakita ko lang. Yon. Last one. Ayan. So yun po yung purpose ng auto closer. So hindi rin po bugbog yung mga sliding door natin kapag nagsasara tayo ng sliding door, especially pag minanual natin, hindi tayo gumamit ng auto power slide. So pakita natin yung interior mga bossing. Siya nga pala, meron siyang upholstery seat from upuan to ceiling. Ayan. So pakita lang natin. Ayan, ganito po yung design niya. Light beige and dark beige. And then syempre captain seat po siya dahil 17W po. So captain seat, meron po siyang headrest. Same sa harap, captain seat. Meron po siyang armrest. And meron siyang headrest. Ayan. So sa ceiling naman mga bossing, tinerno po natin yung kulay light and dark beige, and yung design naman is diamond. So ayun, meron din po siyang brand new mattings from front, center, and pinakalikod sa third row. Kompleto po yan, isang set ng mattings, brand new. So dito naman sa harap mga bossing, pakita natin yung mga accessories. Syempre hindi po yan mawawala yung water temperature gauge. Ayan, so pakita lang natin.
Ayan, so analog pa rin po yan, and yan po yung ginagamit talaga natin dito na water temperature gauge. Wala pong iba, hindi po tayo gumagamit ng mga digital. So mas accurate po ito and mas matibay. So sa DA17W Turbo naman mga bossing, ganito po yung kanyang panel gauge. Mas social, mas maganda tingnan. So wag po kayong mag-alala ba't naka-check engine and madaming umiilaw. Kasi po nakapatay po yung makina natin. So iilaw po talaga yan lahat. So odo niya is 225,000. Sabi ng iba mataas, but dito sa atin mga bossing, hindi po tayo nagmamatter sa odometer. As long as naka-heavy PMS and na-reset lahat, hindi na po yan nagmamatter. So wala naman po tayo kasing mabibiling brand yung ganito or yun, tsambahan na lang kung makakuha tayo ng below 100,000 na odometer. So yun po yung advice ko sa inyo mga bossing, wag po kayong mag-base sa odometer kasi meron din pong dumadating dito like below 50,000 yung odometer. Sobrang fresh po ng makina, but yun, yung body niya bangga, kaya yun maagang sinurrender dun sa Japan. Anyway mga bossing, steering wheel ng 17W, magkaiba din po ng design kung ikukumpara natin sa 17V. So tanging si 17W po yung may ganitong design ng steering wheel. So meron po siyang mga switches dito na konektado sa ating tawag dyan, touchscreen stereo. So touchscreen stereo mga bossing, 9 inches. Syempre kasama na din po dyan yung backing camera. Another one, meron po siyang dashcam. So yung dashcam naman mga bossing, kung nakikita nyo dyan, yan po yung harap natin and yan po yung camera niya sa front. So medyo blurred lang po and malamok dito sa camera, but malinaw po yan sa personal. And yung nakikita nyo dito sa likod, yan po yung view ng camera niya sa likod. So dual purpose po yan, dual vision, harap and likod. Yan po yung purpose ng ating dash camera. So isa sa pinagkaiba mga boss ng climate control or aircon switch pag DA17W, mas social po yan, mga buttons and digital. And yan, push start na din po siya. And ito yung susi ng mga 17W. So hindi na po yung disusi. And ito po yung tinatawag nating keyless. And yun. And shifter, straight matic. Pag 17W naman, yung pindutan ng shifter is chrome. And pagka semi-wagon naman is all black lang po siya. So madami po siyang mga advantage or pinagkaiba sa semi-wagon at wagon. And ayun, mapapansin nyo, converted pa rin po yan mga bossing, gaya ng sabi namin, mapatiptronic pa yan or straight matic or manual. Converted po lahat ng unit natin ang shifter. So from right, tinransfer natin sa left. And converted din yung kanyang manibela using secondary gearbox. So wala po tayong ibang pamamaraan dito mga bossing. Lahat po ng conversion natin dito is gumagamit tayo ng dalawang secondary gearbox. Kahit na po unti-unting nagmamahalan and mahirap hanapin yung mga secondary gearbox ngayong panahon, but still gumagamit pa rin tayo ng secondary gearbox. Aside po sa meron po siyang automatic power slide mga bossing, syempre all power na din po yung kanyang window. So power window po yung harap, power window yung likod. Power mirror na din po siya, adjustable and retractable. Isa sa karakteristik ng 17W mga bossing is yung part ng kanyang door pads is cloth na po siya or fabric. Hindi po siya yung plastics. So mapapansin nyo yung mga door pads natin is hindi ganun ka bago tingnan. Kasi hindi na po kami nagpipintura ng mga door pads ng mga units natin kung kaya lang naman, kung wala po silang yung mga gas-gas na hindi kayang tanggalin. So hindi po talaga natin pinipinturahan kasi advantage ng bagong pintura, malinis tingnan, bago tingnan, but eventually mga boss, papakpak talaga yung pintura. So kami dito nasubukan na namin gumamit ng classic mga plastic primer, but
ayun, natutuklap talaga mga boss, lalo na yung dito na part, may mga friction, yung sinasandal natin yung kamay, natutuklap talaga yung pintura. Kaya as much as possible, pinapaalam po namin na yung ating door pads po natin is nililinis na lang natin. Para po, di bali na pong hindi ganon kabago, malinis lang tingnan, and wala po kayong poproblemahin, hindi po papangit in the future yung inyong door pads. Semi-wagon and wagon mga bossing, meron na din po silang plastics dito. Unlike sa mga 17V na unit, wala po silang plastic. Yung flooring po nila dito is bakal lang po yung original. So dito mga boss, pag 17W or semi-wagon na turbo or Tiptronic, basta semi-wagon or 17W, may plastic na po sila. So dito po nakalagay, nakikita nyo dyan po nakalagay yung handle ng jack. And dito naman sa loob, andito yung jack and tie range. Ayan. So pakita natin yung likod, silipin natin mga bossing, kasi nga meron po siyang upholstery ng ceiling. Siyempre kasama na din po yung mga pads. And yun, pagka ordinary naman, kasama na po yung side pads dito. And dahil po mga boss, 17W yung unit natin, isa din po sa kinagandahan ng 17W is may plastic po siya dito and konting lagayan. Ayan. So mas social talaga, mas kotse tingnan yung mga 17W mga boss. So meron din po silang pinadagdag na extra seat or back seat. Terno din po yung kulay niya, light beige, and meron po siyang dark beige na liner dito. So yung purpose po nito, pwede pong upuan ng mga bata, and kahit matatanda pwede naman. And at the same time mga boss, meron po siyang extra lagayan dito sa loob. Left and right po yan. Pwede po natin lagyan ng mga extra tools, mga tubig, coolant, or anything na pwedeng ipasok dito para malinis tingnan yung loob ng ating mga unit. And lastly mga boss, bago ko po makalimutan, basta 17W po, meron na po siyang original na spoiler. So no need po mag-avail ng additional spoiler, yung mga fiber made na spoiler, kasi original po ito, plastic, original spoiler ng DA17W. And syempre, meron po siyang original also plastic na tawag dyan, side skirt. So pagka hindi naman tayo nag-lift up mga bossing, mas na-appreciate talaga natin tingnan itong mga side skirt. So left and right po yan mga bossing, original, kasama po yan sa package. Kahit tawag dyan, kahit yung setup ng unit nyo is pinaka basic na basic lang po, kasama po yan sa package, kasi original po nila ng DA17W na merong side skirt. And lastly, fully undercoated na po yung unit natin. So kompletong-kompleto po yung package mga bossing, kahit na basic setup lang po yung unit na inavail nyo, or basic setup lang po yung yung setup na inavail niyo, kasama na po yung fully undercoat nya. So syempre heavy PMS, naka-change oil, naka-change ATF fluid, change differential oils, and thermostat, radiator cap, coolant. Syempre makina, dilinis natin, dinetail. And throttle body, intake manifold, yan, nililinis natin yan. Under chassis, mga brake pads, brake shoe, ball joints, stabilizer link, lahat-lahat mga bossing, kasama po yan sa ating heavy PMS. Kahit na basic setup po yung inavail nyo, kasama po yan. Hindi po pwedeng hindi kasama yung heavy PMS. Kasi wala masisira, baka masiraan kayo. Like for example, biglang naputulan kayo ng ganito, naputulan ng belt, nasira, may umiingay kasi nga wala pong heavy PMS. So naapektuhan po yung unit nyo, and syempre bagong release yung unit tapos magkakaproblema. So as much as possible mga bossing, pag release wala na pong magiging problema, but syempre hindi naman talaga perfect yung mga unit na to kasi hindi siya brand new. So kaya po meron tayong binibigay na after sales. So presyo tayo agad mga bossing. Yung kabuuan pong setup ng ganitong unit, DA17W automatic 4x4 RO6A engine, turbo, low roof, single power slide, and lahat-lahat na po ng mga accessories and setup na nabanggit natin mga bossing, like yung
lift up. Kasama na po yan lahat mga bossing yung nakikita nyo and nabanggit natin. Umabot po siya ng tumataginting na 468,000 pesos. So, napaka-loaded. Worth it naman po yung inabot niya. Actually, wala na po halos pwedeng i-add natin kasi na-avail na po nila, sir. So, yun. Isa din po ito sa magiging model natin kasi bibihira pong magkaroon tayo ng setup na umabot ng almost 500,000. Ayan. So, do the math mga bossing, still mura pa rin kung i-compute natin based sa mga accessories. And syempre, i-consider natin yung unit na 17W 4x4. Napakahirap pong hanapin ng unit na to. So, maraming salamat po kay Sir Mendoza sa pag-aantay ng unit kasi umabot po kami ng almost 3 months of waiting nito bago po natin nakuha tong unit na to. So, yun, almost 6 months yung total kasi nga 3 months yung gawa natin and umabot din kami ng 3 months sa paghahanap nito kasi kung meron namang dumating dito sa Pilipinas na ganito, minsan nakukuha ng ibang builder. So, pataasan ng presyo mga bossing sa pagkuha. Kaya medyo pricey din po pagdating dito. But worth it naman po mga boss and lahat po ng pwedeng gawin natin na ikakabuti sa unit nyo po is ginagawa po namin. And wag po kayong mag-alala kasi meron po tayong engine warranty and after sales. So ayun mga bossing, ulitin ko lang. DA17W automatic 4x4 and low roof. Umabot po siya ng 468,000 pesos. So abangan nyo po yung mga next vlog natin mga bossing. Madami pa po tayong unit dito na for releasing. And surely madami kayong makukuhang idea sa mga videos na upcoming natin. Mga bossing, sa gusto pong magpa-quotate and mag-inquire, message na lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. And pwede din po kayong rumekta sa aming mga personal account, yung nakikita nyo sa screen, Kim Luis Busalia and Kitty Gat G. And yun, pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. And nga pala mga bossing, sa mga nagchat-chat sa ating Facebook page and hindi pa kayo na-replyan, may kikisuyo na lang po kami na i-bump nyo na lang po yung mensahe nyo para po ma-update. Kasi sa sobra pong daming inquiries, hindi na po namin nare-replyan lahat sa isang araw. Kaya natatabunan po yung mga message nyo po. So ayun lamang po mga bossing and maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog.